300 kilometers. Ito, naglakbay kami. Alam mo, nag-hike kami sa isang isolated valley. Pagdating mo doon, wala talaga electricity, walang signal. Walang cellphone. Hindi na sila gumagamit ng cellphone. Hindi naman nila kailangan ng cellphone. At masaya sila. Yung challenge. Something new. This is my first project na seryoso with GMA. And napakalaking opportunity din because it's a learning experience talaga. Hindi to scripted. You see how different lives are. 300 kilometers lang, 300 kilometro. Rolling and action. Ang perception ko, pag sinabi mong taong bundok or mountain people, iniisip ko kagad taong kabahag. Diba? Taong hindi naka-round neck t-shirt. Diba? Ang taong nakatira sa bahay kubo. Taong nag-hunt nga ng mga pagkain sa paligid nila, sa ilog, isda, umakit ng puno, kumukuha ng nyug. Diba? Nag-aani. Naging complacent ako. Dahil syempre, yung fear of the unknown. Ganun naman parati yan eh. Pero biglang umandar na naman yung, yung pagiging adventurous na parang, uy, fear of the unknown. Hindi ko pa nasusubukan to. Kilala niyo naman ako na medyo biyahero na ako. Ilang beses na akong lumakbay. Parang hindi ko pa yata napupuntahan to ah. Tapos makikita ako doon for 3 days. Na-challenge ako para kunin tong project na to. And then, sumunod yung takot. Yung takot na, teka, mukhang kakayanin ko naman tong bundok na to. Pero ang takot na, paano nila ako i-welcome? Gusto ko lang kasi yung masasabi ko sa sarili ko na ginawa ko yan. Ang hirap yan, ginawa ko yan. Pero nga, yun nga, nag-evolve nga yan na it's not about me anymore eh. Ready ako eh. Bumili rin ako ng sleeping bag. Dinala ko pa yung, syempre, mga dry fit na damit para magaan. Medyo hindi rin gano'ng kadali yung pagbibit ko sa bag. Buti na lang, yung dinaanan natin na ruta ay malilim. Tayong dinadaanan ng ilog. So kahit medyo mainit, doon ako na doon talaga ako nag-enjoy eh. Yung kung mainit tapos doon, mga iba, actually nahihiya pa mga iba. Actually, di hanggang dito lang pero parang naramdaman ko parang pwede kong basahin yung buong katawan ko kahit nakabihis pa ako. So dahil mainit, lalatag na ako doon. Diba? Kumbaga parang mabubuhay ka eh. Dahil sana nandun ka talaga. Pero mabubuhay ka. Tapos parang you can go again for a few kilometers.
became a cycle na nagustuhan ko. Naging challenging, the unknown eh. Halos lahat tayo, hindi natin alam kung anong pupuntahan natin eh. Umakyat kami sa isang bundok para makababa tayo sa valley ng mismong tribo. So, after how many hours of hiking, merong isang curve doon. Pagkakita namin, BAM! Mga bundok. Tapos na, ang ganda pa dahil yung araw talagang nakatutok doon eh. So, kitang-kita, naka-highlight. So, kumuha kami ng shot doon dahil it was beautiful. It's picture perfect. Pagliko ko nga doon, mabigat nga yung dala ko, pawis na pawis, mainit. Pagliko, uy, napakaganda. So, kumbaga parang ito sa sight to see. Diba? Kumbaga parang, ika nga sabi nila, ito sa breath of fresh air. It was like, wow! Diba? And then nakita namin na malapit na yung patutunguhan namin, yung endpoint. So, I guess that was also really. Ito na yun. Paano nila ako i-welcome? I-welcome ba ako nila? Yun yung pumapasok sa isipan ko eh. Kapaka na to. Sige lang po. Medyo malayo-layo rin yung pinagdaanan namin. Wala akong pakialam kahit meron kang dumi sa kamay. Ano ginagawa niyo, Tay? Sa aming pong raya ay ang unang-unang nakikiharap sa sinumang tao na lalating ay mga lalaki lang. 300. Kapag naging kabisado na yung mga taong dumating, saka pa lamang isa-isang may susulpot ng kababaihan. Ito yan eh. Wala akong expectations. Wala talaga akong expectations because hindi ko alam kung, I'm sure naman alam kung hindi nila ako kilala. Walang electricity, walang signal. Kahit na nga may TV, kung minsan hindi rin ako kilala. So, but para sa akin lang yung paglapit ko sa kanila at pwede ba akong mamuhay sa inyo ng 3 araw? Iniisip ko na parang nagtatrabaho kami, ang tungkulin na lang nga namin magtrabaho at, you know, para ipakain, tapos makikitulog ka pa, yun yung takot ko. Pero knowing that, dun ko nga na-realize after that meet-up, that parang welcoming right, na Pilipino din sila. Na alam mo yung mga Pilipino, alam mo yung ugali ng Pilipino, na kahit wala na silang pera, kahit wala na silang maibibigay na pagkain, kahit yun na lang yung pagkain nila, offer pa rin nila. Iniisip ko kung paano ba to? Paano ba silang mag-open up? Game? 5-on-5. Sige, kahit pagkatapos ng 4 or 5 hour hike, okay lang, basketball. Pagkatapos na, natuwa naman sila. After nun, kahit pa paano naramdaman ko na, oy, okay. Diba? Good job. Nice shot, nice pass. Mga ganun, diba? Para naman gusto ko sabihin sa kanila, tatay, medyo masakit na yung ano ko. Doon, medyo, I guess, man, I'll tell you this. Bakit tayo pa ganito? Bakit? Yun yung isa sa mga pinaka-exciting na activities na ginawa ko doon. Kayo naman. Biglang sumising lang yun si Kuya. Wala pa yatang 2 minuto eh. Alam mo yun, parang sa pelikula si Rambo galing sa ano yan, slow motion. Pak! May isang hipon na malaki. Dude, isang hipon na malaki. Ay ko, kung nandun ka sabihin mo, taray!
Ganon. Bam! After 2 minutes again, isda naman. In a span of 40 minutes, meron na kaming mga 5 isda, 3 hipon, tapos meron silang tinatawag basta ting clams eh. Maraya pa, Bujay. Naku, masarap ang sinigang natin mamaya. So, that was a great experience for me. Ito mo, talagang gawa-gawa lang talaga nila to. Kahoy. Plastic. Naging gagal. Pagkit yan. No, Pagkit ng pakyutan. plastic ng Hindi, pagkit ng pakyutan. pagkit ng pakyutan. Ano po, saan po galing yun? Sa bahay ng pakyutan. Ah. Suot ako. Pagkasuot ko, naduling ako kasi hindi ko... They've got talent, ha? Kasi parang medyo duling. Kasi nakita ko parang yung harpoon ko naging 2. So parang sabi ko, teka, ano ba yung i-target ko dito? Dali na, wala akong makita na. Nanduduling ako eh. Sandali. Paano ba yung ilalagay? Tapos man, ito lang. Oo. Ito lang, ganyan lang. Sige, subukan ko. Sige, okay lang ba, sir? Okay lang ba? Tatay Bina, pwede ko bang subukan? O, sige. Ang lamig! Anak ng hipon! Ako may takot ako kuminsan sa gabi, lalo na pag wala akong nakikita. Hanggang ngayon eh. So, ang takot na nga na gabi na, nasa foreign land ka pa, wala kang nakikita, tapos no, nasa tubig ka na hindi mo alam kung ano yung pwedeng... Di ba? May ganun eh. Paano na niluto? Paano nila niluto? Ang luto nila ay... Uling ba? Or... Oo, may uling lang. Tapos na may bato dyan. Lalagay lang nila yung... Palayok? Hindi palayok eh. Hindi, yung kaserola. Tapos yun, maglalagay sila ng tubig. Yung tubig nanggagaling sa bukal. Kung tirahin ito, pero nakakaya. Pero sa atin lahat yan eh. Ito kuya. Oo. Pwede ko bang tirahin to? Oo. Sige. Musok-musok pa. I can't say na yun yung pinakamasarap na nakain kong pagkain, no? Ma-appreciate mo lang talaga kasi kung saan galing yun. So, kaya lalong sumasarap. Ito parang nahuli na kasama mo. Ikaw kakain? Na nahuli niya, niluto niya, tapos ikaw yung kumain. So parang nakita mo yung buong proseso eh. So doon mas na-appreciate. Nay, ano, okay lang ba? Papayagan mo? Kanyari ako yung nanay. Kanyari ikaw yung si Drew. Tingin sa akin, hindi ako pinansin. So nakakatakot, di ba? Parang dumating kayo dito, pinakain namin kayo, tapos kukunin mo yung asawa.